Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ni ex-Senator Trillanes na huwag maliitin ng Administrasyong Marcos Jr. ang koneksyon ng mga Duterte, si PRRD, sa militar. Kasi meron pa daw sympathizers ni PRRD sa military. Okay, pakinggan natin itong interview ng media sa kanya kapon at bigyan natin ng reaksyon. Yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan niya bawat Pilipino. Di ba? Si Pipi Sara. Hindi ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinug na. Napapanahon na para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Marami anyang red flags na nagpapakita na hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon si VP Sara. Bilang pangalawang Pangulo, sakaling may mangyaring masama sa presidente ng bansa, si VP Sara pa rin ang magiging kapalit. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung kailangan matanggal. So, pwede pa rin maging presidente. Sana magdilang anghel si ex-Senator Trillanes. Nandyan, nakatutok lang ang vice presidente. So, kailangan matanggal sa pwesto. Sabi niya. So, impeachment ang ibig sabihin. Ito sa pwesto. Ayon kay Trillanes, matagal nang dinadrop ang impeachment laban kay VP Sara. Idaragdag na lamang ang mga bagong impormasyong lumalabas ngayon laban sa pangalawang Pangulo. Isasampa na daw ito sa lalong madaling panahon. Para kay Trillanes, hindi dapat maliitin ang koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandataang lakas. Dahil hanggang sa ngayon, mayroon pa rin itong sympathizers sa hanay ng militar. Kailangan siguraduhin na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Siguro mga less than 5% na masasabi. And mainly mga positions. No. Mga junior officers, mid-ranking. Mga senior officers so far they are solidly behind the president. Gayunman, hindi na Okay, so less than 5%, sabi ni ex-Senator Trillanes, ang mga sympathizers ni PRRD sa mga men and women in uniform. Agree pa kayo na ganun lang kaliit? And then, karamihan, mga mid-ranking officers, junior, captain, siguro around major, captain, hanggang mga sarento. Yun ang tingin niya ng mga sympathizers ng Duterte. Higher ranks, hindi na. Agree ako doon, itong mga higher ranking officers, hindi na yan makikisama sa gulo sa politika dahil nakataya yung career nila eh. Ang mga younger ones, idealistic pa yan. Meron nga mayroong follower ni Crisette Laureta Chu, ordinary soldier. Galit na sa nangyari kaguluhan sa politika, yung panggigipit ng mga Duterte. Nag-volunteer yung sundalo. Ma'am, pakita mo ang mukha ko, pangalan ko. Hindi ako takot. Handa kong ipaglaban ng patayan ng mga Duterte. Ganon ang katapang yung sundalo. Mabuti na lang din na may wisdom si Crisette Laureta Chu. Hindi niya pinakita yung mukha. Blinerd niya, tinakpan niyang pati pangalan, wala. Kailang inilagay niya yung yung message ng sundalo na hindi siya takot na malaman na siya Duterte supporters. Ganyan itong mga lower ranks, mainit pang dugo. So, yun po ang advice ni ex-Senator Trillanes is huwag maliitin
ang influence ng mga Duterte sa military. Tuloy natin. daw basta-basta isasakripisyo ng mga opisyal ang kanilang posisyon at karir. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi merong may simpatya kay Duterte, pero to actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously doubt that at this point. Kailangan din anyang mapanagot ang So, agree ako doon. Yung sabi ni ex-Senator Trillanes, mga men and women in uniform nagsisimpatya ka sa mga Duterte, kaya lang hindi sila gagalaw ng basta-basta kasi nakasalalay yung kanilang pamilya, mga kinabukasan. Naranasan na kasi yan ng Philippine Army, yung pinanggalingan ko. Noong mga kaguluhan nung panahon ng Cory administration, maraming sundalo na sumama sa mga series of kudita. Nako, kawawa sila. Tanggal, serbisyo. Nagdurusa ang mga pamilya. Ang mga officers na nabigyan ng amnesty, yung mga sundalo na discharge, nawalan ng trabaho. Kaya maingat na po ngayon ang mga active soldiers. Hindi basta-basta sasama kung mayroon mang manawagan. Hindi na, malabo na yan. Napagdaanan na kasi nila. Okay. Hanggang sympathize na lang. Ano yung sympathize? Yung nasa dibdib na lang. Yung naawa sa mga Duterte. Kasi nga, yung sweldo, hindi makakalimutan ng men and women in uniform. Policeman yan o sundalo. Yung si PRRD lang ang presidente na dumoble sa kanilang sweldo. Yung biglaan. Kasi may mga presidente noon, sino ba yun? Panahon nata, Gloria Pinoy. Naranasan ko yan. Tinaas yung sweldo. Kaya lang, 4 tranches. Unang taon, 25% lang increase. Pangalawang taon, 25. Pangatlo, 25. Pangapat, another 25. So, 100% in 4 years. Nako, hindi mo masyadong maramdaman. Si Duterte, bigla, 100%. At yung ginawa niyang iyon, marami, if not all, tatanawin na utang na loob kay PRRD. Kaya lang, it does not mean na dahil dinoble ang sweldo, basta na lang sila sasabak sa gulo sa politika. Maingat na ngayon ang mga sundalo. Mga retired, ganun din. Tuwan-tuwa ang mga retired na sundalo dahil nung in-increase ng Pangulong Duterte ang sweldo ng active, kasama ang mga retired na-increase ang pensyon. Kaya lang, mga retired, wala na. Wala nang influence. Kaunti na lang. Tama yung sabi ni General Junicio Santiago nung in-interview siya ng mainstream media. Ang retired, wala na. Nanunod na lang sa sidelines. Wala na So, ang bantayan ngayon, itong mga active. But, speaking of this active soldiers, merong isang issue ngayon is yung comment section ng social media page ng Armed Forces of the Philippines biglang in-stop. Ang mga netizens hindi na makapag-comment. So, nagpaliwanag, mayroong notice to the public ang Armed Forces of the Philippines. Pasahin ko kung bakit kinat-cut o dinisable nila yung comment section. Wala nang pwedeng mag-comment sa kanila. So ito, notice to the public. Signed by Colonel Cerces A. Trinidad, Chief Public Affairs Office, Armed Forces of the Philippines. We are temporarily disabling features on our official Facebook page to deny trolls a platform for their suspicious activities. Troll farms are a menace to society and we choose not to empower inauthentic actors
in their coordinated attempt to spread disinformation and malinformation. We understand that legitimate followers will be affected by this temporary move. We extend our sincere apologies for the inconvenience and ask for your presence. We hope for your continued understanding and support. Statements, releases, and information on our activities will continue to be posted on our official channels and legitimate media organizations. We call on everyone to report malicious activities online and receive information from reputable sources only. So, ang rason is dahil daw sa mga trolls. Okay, magbasa lang tayo sa mga relevant comments, ano? Amy Yana, sabi niya, "Hoy, nakalak profile lang ako, pero hindi ito troll. Ako representative ng aking mga kapamilya at halos ng mga friends. Galit na galit ngayon. Hindi lang kami makapag-comment at di pwedeng makisali sa gulo sa politika dahil sa kanya-kanyang trabaho namin." Si Cel Cordero, AFP has cheapened itself as an organization. Ken Fernandez, ang mga trolls, iisa lang ang mga comment nila, tsaka nakalak profile. Kaya minsan, nag-comment din ako ng 15 to 30 trolls, di sila makaribat kay totoo naman. Hahaha. Tsaka ang issue pa sa kanila ang 125 million at China. Kaya sabi ko, move on na kayo. Dami na issue kay BP. Baka di kayo masahuran, katapusan na. Yosa Alinov Sawitan, are they talking about themselves? Hindi kasi tayo trolls, but they are. So, maraming nagreklamo itong pagsara ng AAP sa comment section ng kanilang Anyway, bahala na po ang taong bayan magpasya. So, ipagdasal natin ang ating bansa na sana malampasan itong pagsubok na ito sa kasaysayan, political situation sa ating bansa.